Pangalan mo nga, kuya? Erlito po. Erlito. Ilan taon ka na? 10. 10. Kwento sa akin ni Sir Larry, pinagmamalipitan ka daw. Opo. Ano bang ginagawa sa'yo? Binubugbog po. Binubugbog. Gaano kadalas yung pambubugbog sa'yo? Madalas po. Ha? Pinapamigay na nga po ako. Diyos ko. Gusto ng mama mo, ipamigay ka na lang. Opo. Ano yung pakiramdam? Masakit. Kasi di ba masakit yun sa anak. Baka hanggang ngayon, tignan nyo, dinadamdam niya. Paano yung pagkaiwan lang niyo kay na Manayak Kuyang siya. Berting? Na doon muna siya kay na Kuyang Berting habang kayo nag Yan po yung aming daan kanina ka Telegram mo. Diyan po nahirapan si Fortuner kanina. Sir Larry, sino po yung susunod nating pupuntahan? Yun ang batang lalaki na lagi pinagmamalupitan ng mga lola. Tsaka mga tiyuhin. Baka tayo naman po yung pagmamalupitan nila, Sir Larry. Hindi ha. Sagot ko na ko kayo dyan pagdating sa bagay na yan. Nandito po yung mga wanted, oh. May mga nahuli na po bang wanted dito, Sir Larry? Wala pa po siya. Mga ano lang po nila yan. Oh. 701B Philippine Army. Tingnan. Pangalan mo nga, kuya? Erlito po. Erlito. Ilan taon ka na? 10. 10. Kwento sa akin ni Sir Larry, pinagmamalipitan ka daw. Opo. Ano bang ginagawa sa'yo? Binubugbog po. Binubugbog. Gaano kadalas yung pambubugbog sa'yo? Madalas po. Ba't ka binubugbog? Awan. Wala kang ginawa, binubugbog ka? Ano ba sabi sa'yo pag sinasaktan ka? Minumura po ba ako? Minumura ka? Sa tingin mo, bakit ka pinapalo? Wala ka bang baka matigas ang ulo mo, may pinag-uutos sa'yo? Alam. Sinusunod mo yung ginagawa nila? Opo. Sa isang araw, ilang palo ang... Marami. Saan ka pinapalo? Sa likod po. Tapos po nilalapad ako ng gulok sa ulo. Paano? Nilalapad po ng gulok. Gulok? Paano linalapad? Yung itak sir, papaluin siya ng paa. Ba't di ka na lang doon kay mama mo? Ayaw po nila akong tanggapin eh. Ha? Bakit daw? Ha? Pinapamigay na nga po ako. Diyos ko. Hindi kaya nila nararamdaman yung nararamdaman ng bata? Hindi ko sir alam sa kanila. Ako yung nararamdaman ng bata, nararamdaman ko. Tayo pa kaya. Sila hindi na nararamdaman. Gusto ng mama mo, ipamigay ka na lang. Opo. Ano yung pakiramdam? Masakit. Gusto mo, kay Sir Ram ka na lang.
Opo. Kahit siya pumunta si Sir Ram, kasama ka sigurado niya. Hindi, nalulungkot po ako sa bata. But kailan pa po siya ganyan? Tagal na yan, Sir. Buhat nang lumatak ako dito, ganyan ang ginagawa sa kanya. Kumisan niya na habang naglalakad, pinapalo. Si Kristo, naglalakad, hindi pinapalo. Pero yung bata, habang naglalakad, pinapalo. Ba't kaya may ganong magulang yun? No? Ba't pa kaya nila nilinabas? Kausapin ko yung mama mo, sabihin ko, sama ka na lang. Sir, ano patapos sa ano? Hindi po, sige po. Sanay po ako sa Kuya Larry. Ha? Kayo po yung Hindi nga. baka mawala yung kagwapuan po niyo eh. Matanda na. Lagi niya kayo pinanonood eh. Buhat na matutunan niyo sa amin yung vlog niyo. Yeah. Marami kami napupulot na aral. Thank you po. Kaya lagi kami mag-ama nagpapalo. Lahat na kami sa buong bahay namin. Thank you po. Kung 7 sir yung cellphone namin, 7 rin kami nagpapalo sa inyo. Thank you po. Sir Larry, tignan mo. Yan sir yung tinatawag nila kaingin. Ito, kinakaingin nila yan. Kaya nagtutulog sila ng ganyan. Tatamnan ng palay, Yeah. mote. Nalulungkot ako sa kabundukan. Wala na siya. Imbis naman puno siya. Hindi mo din naman silang masisi. Nung parang yan ang kinukuha nilang pangkabuhayan nila. Yung pagtatanim ng palay, pagtatanim ng halaman, kung ano-ano. Ayan na sir ang bahay nila. Yan, maganda tanghali po sa lahat. Nandito tayo ngayon sa lola po ni Carlito para makausap po sila. Maganda tanghali po. Saan po yung lola? Carlito dito. Maganda hapon na ho ba? Medyo po. Pwede po kayong makausap. Lagay ko lang itong mic. No, mic po yan, mic. Carlito, dito ka. Ay, Lola, tabi tayo. La, may problema tayo. Ano po yon? Lagi nyo daw pong binubugbog. Ay, hindi po ako. Kaya lang po siya napalo nung tito po niya yon. Nag-away po sila nung tita niya. Nasaktan po niya sa matuling sabi yung tita niya. Adihin po niya kapatid pong bunso nung mama niya. Ngayon po, pinabdapa po siya nung daddy niya, napalo po. Tapos po kanina, pinapasok po sila. Kahit kaunti lang siguro yung baon nila, na ipabaon ko sa kanila, inaway na naman po niya yung ate niya. Minura po daw. Ayan, sinabi po nung anak kong lalaki na nagpunta rito. Minura po niya yung ate niya. Huwag mo ikang ginagawa na minumura mo yung ate mo. Sobra po ng... Pag hindi po namin nakikita. Marunong na pong magmura? Ay, grabe po. Nagmumura ka na, Carlito? Kanino mo natutunan pagmumura? Siguro po, naririnig niya rin sa iba. Kanino mo natutunan pagmumura? Kanino mo naririnig yung mura? Arnel. Sino yun? Pinsan mo? Arnel. Malayo na po aming kamag-anak yun. Ano po yung problema kay Carlito? Ala naman po akong problema sa kanya. Madali po siyang utusan. Halimbawa po, wala silang pasok. Apo, tulungan mo akong magbuhat-buhat man lang ng tubig, maglalaba tayo. Okay naman po siya. Pagka lang po sila napagsusolo, nung mga titahin niya, kapatid niya, saka po sila nag-aaway. Pero sa bangag po, ayan po, mula po nang tumira sa akin. Hanggang sa sermon, diwara lang po ako. Talaga lang po, sir. Talagang ika nga nagpipigil din po ako kasi mahal ko yung mga apo ko. Ala pong tutulong sa akin. Kung hindi, mga apo ko na lang po. At como sila po ay malalaki na.
Ano po pwede yung mahiram po yun, La? Alin po? Pwede po mahiram to. Opo. Carlito, anong ginagawa dito? Nilalapad. Ginaganito ka? Noon po yan, nung ala pa po sa akin yan. Sinong gumanon? Si Lola? Sino? Tatay. Noon po yun, nung natira po ron sa tito niya, naminsan na pong, sa sobra nga po, at siya po pumasok, ilang araw na, yung sir na po na, teacher na po ang masabi ko lang po sir, teacher na po ang nagsabi sa akin, nagkakating klase po siya. Siguro po, nagkataon sa nagbabalat ng bunga yung tito niya, gano'n, sa matuloy sabi. Baka, hindi naman po papatay ang ginawa. Para lang po daw na, ginanoon ng bulok, ikaw, sobra ka na, Sabi raw gano'n, na gano'n lang po. Pero yung nga, siya talagang binugbog o sinaktan ng nga talagang kuan hindi po. Nakikita ko naman po at kasi hindi po ako dito talaga nakatira. Doon din po ako nakatira doon sa may tapat po nung may barera. Yun po ang aking bahay. Kala ko ito yung bahay niyo. Dito po ako nananatili mula po nung January. Dito na po ako. Ganon, pabalik-balik lang ako ganon. Malayo po kasi sa tubig, isa pa. Ang naaawa ako sa kanila, pagka ganitong malayo, wala naman po kami sasakyan. Babalikatin namin maglolola. O di malayo po. Kaya dito po kami nananatili habang walang tubig pa ron sa mga balon doon. Saan po yung asawa niyo? Yung tunay ko pong asawa sa matuloy sabi po. May tunay po akong asawa, yung ama ng mga anak ko, patay na po. Ngayon po, sa pagkakataon, nag-asawa po ako, iniwan din po kami nung asawa ko. Kumusta kayo dito, La? Pagka ganyang alapa po akong sahod sa senior, naghihirap po sa buhay. Kung hindi kami pahingi ng mga anak ko na sa labasang yan, ganun. Mahirap lang din po kami. Ang inaasahan ko na nga lang po, yung magkakasama kaming tatlo lang po kami maglolola. Kasi po, nag-asawa na po yung kanilang mama, ay kung saan po sila tumitira. Sabi ko, kaysa sa yung mga bata ay hindi makapasok, sa akin na muna na naka-steady lang naman ako rito. Ayan, awa naman ng Diyos, nakakapasok sila. Ganon. Pero yung pong sinabing pinukpok ng kami, minsan lang pong naano siya nung tito niya. Yun lang naman po ang, ako pa nga po nagalit. Sabi ko, hindi dapat nyo ganunin. Kasi yung bata, matuturilo lang ang isip. Mula naman po nun, nagbago na po yung mga anak ko. Hindi na po nila pinagagalitan. Kung sa akin na po nakatira. Kaya lang po natapok kanina nung bagya nung anak ko na yung umalis na maliligo. Pinagmumura nga po niya yung atin niya. Hindi dapat yung ganun kasi masama yun, ate mo yun. Dapat dalawa kayo, magmahalang kayo, hindi yung mag-aaway kayo. Tanong ko lang po, na paano po yung tatay niya? Nagkasakit po, nagkaroon po ng manas. Manas? Kailan po sila na ano? Kuwan na po. Mahigit na po 2 taon. 2 taon. Mahigit na 2 taon, ano? Oo, yung, di ba, noon, bago-bago pa lang kayo noon, diyan. Lala, gusto daw po sumama sa akin. Ang masasabi ko po, sir, hayaan pa po ninyo naman sa akin. Kasi po, pagmasdan pa rin po ninyo ang magiging sa akin. Kasi isa pa po, nag-aaral sila kahit pa paano. Para matuto naman. Hindi ko naman po sinabing hindi nyo pag-aaralin. Ang sinasabi ko lang po, sila na nga lang magkapatid ang kapiling ko sa buhay. Wala na po akong kasama kung hindi silang magkapatid. Yung ate niya, tsaka po siya. Sabi niya ko kasi kanina, binubugbog nga po siya, puro bugbog, sarado. Noon po, napalo nga po siya. Sabi ko nga, sige, sama na lang kita kung okay daw po. Sabi niya.
Ba't to kayo parang maiiyak la? Ala, wala naman po. Masasaktan po kayo kung iwan po kayo ng apo Aba, niyo? siyempre po, sino pong lola ang hindi po maluluha o masasaktan ganon. Sa tingin niyo po, bakit ganun lang kadali sa kanya magdesisyon na... Eh yan po kasi masermonan lang po kasi nung mama niya. Masasabi ko po talaga sobra ng tigas ng ulo niyan. Masermonan lang po nung mama niya, lalayas na po. Kung saan nga po yan, ayan yung amain niya, si Erwin. Kung saan po yan hinahanap nung pag po nakagalitan ng mama niya, nung wala pa pong asawa. Kabud na lang po yan, lalayas. Hanggang sa Sibul po, nakakarating yan, tapos magbibida po yan na siya binugbog. Samantalang hindi po, nung minsan nga po, sabi lang nung daddy niya, yan ka lang Erlito, ay buro at buro ang ang bansag niya. Yan ka lang kaburo at kami lalabas sa labasan. Kamukha nga po niya, may uling na ganyan. Doon sa hinahawan po ba ay ginagawang uling. Yung hakutin mo at ang paghahakutan lang naman po ay doon lang sa kubo nila at doon ay maaabot na ng sasakyan. Hakot-hakutin mo, 6 na sako. Ang uling hindi tininag doon sa kinalalagyan. 10 nakarating yan sa ilog po. Ala po kaming kamalay-malay. Kaya lang po nalaan namin na siya tumakas. Ay di umuwi na po yung Daddy Morris niya, yung tito niya. Doon sa kubo, diyan sa luwasang yan. Pumasok yung bayaw kong si Tano. Nakita namin, andun sa bahay si Buroa. Bakit? Ano ginagawa bayaw ron? Si raw umalis sa kanila at siya raw pinaghahakot, hindi binabayaran. Samantalang, ang sabi lang nung daddy niya, hakutin mo anak yung uling natin doon sa kubo, ay kalapit lang halos kilapit-lapit. At para mahila na ikaya, para tayo magkaroon ng kaunting budget, ganon. Abay, ang ginawa, iniwanan si uling at tumakas. Pumunta na nga kay Nabayaw na Tano. Diretso nung umaga, dumiretso na po sa Makbaw yan. Yun po yung nanay. Opo. Nay, okay lang po kayo makausap. Kay mama ka pala may sama ng loob. Alam niyo po bang may sama ng loob yung anak niyo? Hindi naman po namin siya pinababayaan po. Sabi po kasi niya sa akin, gusto niya na siyang pamigay. Kailan niyo po ba yan nasabi? Wala naman po ako sinasabing pamimigay po siya. Kailan mo sinabi yun? Ay, kailan sinabi ni mama mo yun? Nasa hilo po sila. Ba't niyo nasabi yun, Nay? Kasi di ba masakit yun sa anak. Baka hanggang ngayon, tignan niyo, dinadamdam niya. Paano yung pagkaiwan lang niyo kay na Kuyang Berting? Na doon muna siya kay na Kuyang Berting habang kayo naghahanap buhay. Naiyak siya, Kuya August. Yun lang po namin iniwanan po sa malolo namin. Naiyak po yung anak niyo. Sige, sabihin mo sa akin ang problema. Sumasama po sa akin. Mag-aaral na lang daw po siya doon sa amin. Kunin mo yung anak mo, tumiyak na rin. Naiyak na rin pala si Bunso. Naiyak siya kay kuya niya. Tignan mo yung bata, naiyak. Ba't niyo nasabi yun, Nay? Yung alam po namin kay Lolo't Kako, nagbababaha ho yung ilog. Kaya naman nung Sabado Gloria po, sabi ko, nagkita-kita nga po kami, sabi ko, ibaba mo na yung bata at may pasok na sila. Tapos na yung bakasyon nila, ibaba mo na. At para ako makapag-aral na tuloy, makapagpatuloy. Bumaba na nga po sila, binaba Sabihin na. mo kay mama mo yung sama ng loob mo para mabawasan. Alam ko masakit eh. Sabihin mo yung mga ayaw mo.
Gaano kasakit na yun na nakikita niyo yung anak niyo umiiyak ng ganyan? Siguro daw, siguro. Yun yung hindi mo makalimutan sa sinabi ni mama mo. Yung papaampong ka na lang. Gusto po niya sumama sa akin. Mag-aaral na lang daw po siya doon sa amin. Nay. Yun nga ho, ang bunso ko ngayon at yung kapatid doon na nakapaampon na po eh. Ibig sabihin may bunso kang kapatid. Pinaampon na. Ako po ang nag-ano noon kasi agaw buhay yung bata eh. Kaya nga dala ng kahirapan. Sorry, Nay. Ako po ang talagang nagdesisyon. Buhay pa rin po yung tatay niya noon, papa niya nung pinagdesisyon na lang po namin doon sa pinsang ko na Paampon po siya. yung sila ang nagkusa na ng na kukunin nila bilang tulong-tulong kami. Kung nga maisasalba nila yung bata, salamat sa Panginoon, ganon. Awa naman ng Diyos na isalba nila. Hindi ho kayo maniniwala at baka ho hindi kayo baka ho malaki pa yung baraso niyo sa bata. Nang isilang yun eh. Ay sa ayan siya pong magiging saksi si na Erwin. Ako na mismo ang nakiusap sa kanila na ikangay tutulungan tayo. At ikangay sa dala ng kahirap natin, wala tayong ikangay sapat na awa ng Diyos. Yung bata naman, idinadala naman po rito. Kamukha po nung pagkapasko, bagong taon, birthday, hanggang itong binyag. Nagpunta po rin diyan. Hindi po nila pinagkakait yung bata na ikangay talagang parang ampong-ampo ng ipagkukunan nila. Parang nagtulong-tulong lang po kami sa buhay ng bata. Daan ho muna ho sa akin yung aking anak po. Malulungkot din ho ako pag malayo rin ho sa akin. Kaya nga po, bigyan pa po ninyo ng isang pagkakataon. Pagkakon po, di saka po ninyo. Kung talagang hindi ko na kayang masubaybayan sila, di saka na po nyo kunin. Ayun, sabi ni Lola. Dahil kasi, kamukha ako, matanda na ako. Kung talagang hindi ko na kayang subaybayan sila, malaya na ho silang magdesisyon na. Kunin na rin ninyo, gano'n. Walang kasama si Lola dito. No? Tsaka kung may problema, kumare, merong pinag-uutos, merong kailangang baguhin na ikakabuti mo. Yung pagmamatigas kasi ng ulo, hindi maganda yon, hindi makakabuti sa'yo. Okay? Susunod sa mga lola. Kay mama para maiwasan yung mapalo. Ba't to kayo naiyak kanina? Nakakuan po ako sa anak ko po eh. Mahal na mahal ko eh, ang bunso ko eh. Mahal ka pala ni nanay eh. Sige, kausapin niyo para mawala yung sama ng loob niya. Nakaganyan po sa akin kanina Huwag niyo akong iiwan, sabi niya. Kaya nga, natatakot po yan na iwan ko eh. Sige po, kausapin niyo. Dapat kausapin yung puso sa puso. Kasi po yan eh, may mga sugat na po sa loob niyan. Pinasara mo na lang kita. Pero sinasaktan, hindi kita sinasaktan. Para mawala po yun. Sorry na, hindi naman kita gano'ng pinagkakakilit. Ako na nga umiigip sa wing umaga rin. Dahil nga ito baraso mo, makakalawa ng may pilay. Kaya ako ganito pa ho yung kamay niya, ayan pa ho. Pag nga kayo anak may sakit, ako nagbababa sa inyo. Gumaan ba dito? Gumaan? Yung nararamdaman mo? Nabawasan ba yung sakit? Baka pwede mo makiss si mama. Kinikiss ka ba ni mama mo? May kiss niyo lang nga, Nay.
Kasi... Oh, masaya ka kinis ka ni mama mo? Yan, Re. Mm. Alis na ako. Tignan niyo, simpleng kiss lang. Masaya siya, Nay. La, nakikiss niyo yung apo niyo. Tignan niyo. Nilalambingan ko sila, hinahalik-halikan ko sila. Lalo na yung babae kong dalagita. Iloloko-loko ko. Pagka yun ay nilalambing ko. Yun ang una kong naging alaga yung aking iyon. Kuya Carlito, nabawasan yung sakit. Oh, kiss mo na mama mo. Kiss mo mama mo. Baka matagal mo nang gusto i-kiss si mama. Sige na, kiss mo na si mama. Dito, ano? Kiss mo na sa pisngi si mama.